Okay, so good day my fellow taong bayan mga Kasimor, at ngayon po pag-usapan natin yung tungkol sa unprogrammed funds kasi po nagkaroon ng Supreme Court oral arguments dun sa cases po involving the 2024, 2025, and 2026 unprogrammed funds sa General Appropriations Act for those years. Okay, so ngayon po explain ko sa inyo kung ano ba talaga yung unprogrammed funds and kung bakit yan siya highly questionable, kung ako po ang tatanungin ninyo. And then i-compare din po natin yung mga unprogrammed funds from past administrations up to the administration ni PBBM para po makita at mas maintindihan ninyo kung sino yung posibleng mas may room for abuse considering the system or setup ng unprogrammed funds nila. And then i-discuss ko na lang din po sa inyo kung ano yung mga possible liabilities nila PBBM, the Congress, and all other government officials involved kung later on ma-declare talaga as unconstitutional ng Supreme Court yung 24, 25, and 2026 unprogrammed appropriations. Okay, so yan po ang discussion natin for today. Okay, so una po sa facts of the case po muna tayo. So this one po involves GR 271059, 271347, E-02472, E-04036. So kung makita po nyo, these are 4 cases na pinagsama-sama po ng Supreme Court into one case kung saan nga ang layunin is to determine whether or not may grave abuse of discretion ba yung House of Representatives and yung Executive Department tungkol sa unprogrammed appropriations for the years or for the budget ng year 2024, 2025, and 2026. So ito po kay Congressman Lagman na case, kita nyo naman po, 2024 budget po to, and then the rest is about 25 and the 2026 case. So ang una pong kailangan nyo talaga maintindihan at maklarify ko po sa inyo ay iba pa po to dun sa case na final nila Attorney Vic Rodriguez. So yung final po kasi nila Attorney Vic is more on dun sa allegations sila na may blank provisions daw na pinirmahan, therefore may falsification of documents. So this one is different po kasi mas naka-pinpoint lang talaga to tungkol sa unprogrammed appropriations. Okay, so yan lang naman po yung pinaka-facts natin. And then the most recent development about this is nung April 7, 2026 ay nagkaroon na ng oral argument sa Supreme Court. So nagpunta po doon sila Professor Monsod, then nandun din po si Dr. Benjamin Jokno, the former Budget Secretary of FPRRD, then nandun din po sila Senator and of course the Solicitor General who is representing the Philippine government. So sila Professor Monsod po, Dr. Jokno, and former Senator Drilon, mga amicus curiae po sila sa case. So when you say amicus curiae, that means they are friends of the court. Hindi po sila talaga defending the defendants, but the court just wants to hear their wisdom as experts on the subject matter. Yun po yung purpose yan. So para silang mga resource person in a sense po yung function nila yan. Okay, so ngayon po i-discuss ko naman sa inyo kung ano ba talaga yung unprogrammed appropriations at kung bakit yan siya questionable po talaga. Okay, so para po mas madali nyo talaga maintindihan yung unprogrammed funds, tawagin na lang po natin siyang standby funds or flexible funds ng Executive Department. So when we say standby funds po or flexible funds, subject to certain conditions po yan siya or safeguards kung saan once mangyari po yung mga conditions na yon, dun lang siya pwede ngayon gamitin ng Executive Department. So kung let's say po ang condition na sinet ay pwede lang siya gamitin kung may grabing bagyo or natural calamity na maganap, edi dun po siya pwede gamitin ngayon as the Rehabilitation Fund. So therefore, it is unprogrammed, but strictly speaking, it is programmed subject to a certain condition. Once mangyari lang po yung condition, dun lang siya pwede gamitin. Okay, so hopefully po naintindihan nyo yun. So kung titingnan lang po natin yung theoretical side of things, yung unprogrammed funds po talaga ay maganda yan siya. Kasi ang purpose nga po, it makes the budget more flexible. Therefore, it gives the Executive Department more breathing room para mas may chance po sila mag-adapt depending on the circumstances na nangyari po sa bansa natin on a yearly basis. So again, in theory po, maganda siya kasi mas nabibigyan ng flexibility para ma-address talaga yung mga immediate concerns in relation to the conditions set for that unprogrammed appropriations. Okay, so ngayon po, tingnan natin yung constitutional provisions na applicable sa budget. Kaya siya nagiging questionable, and as a matter of fact, kaya siya nagkaroon ng cases ngayon. Hindi lang isa, kundi 4 cases regarding the unprogrammed appropriations para po sa General Appropriations Act of the years 24, 25, and 26.
So we're back po in the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines and then sa Article 6 po tayo. So Article 6 po is tungkol sa Legislative Department or the Congress. So since yung General Appropriations Act po, yung Congress yung gumagawa niyan, so provisions po ng Legislative Department or Congress yung titingnan natin. Okay? And then yung una po na kailangan nyo talaga maintindihan is under Section 29, Paragraph 1. So nakalagay dito, no money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law. So in simple terms, hindi po pwede maglabas ng pera yung Treasury ng bansa natin unless may batas na nag-aalaw na ilabas yung pera na yon. So ngayon, dun una papasok yung pagiging questionable ng unprogrammed funds kasi nga unprogrammed siya, di ba? Hindi siya nakalagay specific kung ano yung program na yon. Kung hindi, more on general terms lang po yan na let's say program for this department, Department of Public Works, and program for ganitong department, and so on and so forth. So because of that, medyo vague, medyo general yung terms, edi pwede po siya questionin dito na hindi nakaspecify kung ano yung certain project na yon para ilabas yung pera from the treasury. Yan yung first po na kailangan natin i-take note. Okay, and then pangalawa po sa section 25 naman tayo. Kung titingnan po ninyo dito sa number 1, nakalagay dito, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. So ang point lang po nito, yung President po kasi yung magbibigay niya ng proposal sa Congress kung ano yung magiging budget natin for the year. So yung tawag po dyan is the NEP or the National Expenditure Program. So yung first guideline po dyan, hindi pwede pataasan ng Congress yung appropriations na recommended nung NEP nung Presidente. So kung let's say po ang nakalagay sa NEP 1 billion lang, hindi yan pwede ngayon pag-release ng GAA ay naging 2 billion yung budget. That is prohibited po by the Constitution as provided dito ng Section 25 Paragraph 1. Okay, and then ito po next yung Paragraph 2 naman of Section 25. No provision or enactment shall be embraced in the General Appropriations Bill unless it relates specifically to some particular appropriation therein. So more or less same po to dun sa Section 29 na kailangan nakaspecify nga kung ano yung papagamitan ng pera from the Treasury. Again, because of the terms used in unprogrammed funds, medyo general, medyo vague, then it is highly questionable. Okay? And then yung next po natin kailangan i-take note is ito naman pong nasa number 5 which states no law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. So in simple terms, yung let's say yung pondo po sa Department of Education, hindi mo po yan pwede ilipat ngayon sa DPWH para pondohan yung mga certain projects and programs ng DPWH, may it be programmed or unprogrammed appropriation. So again, bawal po basta-basta maglipat. Eh di ba ang nangyayari nga po in unprogrammed appropriations, may mga conditions yan siya na siset para mapondohan siya. Eh hindi natin alam, baka later on hindi na oversee or na-review ng maayos, tas biglang kaya yun napondohan yung unprogrammed appropriations is due to transfers from other departments. So again, that is prohibited po. Pero hindi ko po sinasabing nagkaroon ng ganong situation sa dito sa pending case sa Supreme Court. And yung current status po actually ng Supreme Court in relation to this case, hinihingi po ni Justice Leonen yung mga documents and then yung mga SARO. Yung SARO po is para marilisan ng pondo yung mga certain projects. Hiningi po yun ni Justice Leonen para ma-review talaga nila kung wala bang nalabag dito itong sa mga prohibited na transfer of funds. Okay? And then lastly po, yung kailangan natin i-take note dito is ito, regarding discretionary funds. So yung unprogrammed funds kasi in a way, para na rin siyang nagiging discretionary funds kasi yun nga po, yung pinaka-title niyan is usually very general or very vague. So in a sense, it becomes subject to the discretion of the executive kung paano magamit yung funds na yun. Basta pasok siya dun sa naka-title or naka-label na provision for that unprogrammed appropriation. So ang nakalagay lang po dito sa number 6, itong discretionary funds, pwede lang po siya ma-disburse or magamit subject to appropriate vouchers and subject to such guidelines. So ito pong vouchers ay yung SARO po, yung release order na galing sa DBM. So again, hiningi na po yan ni Justice Leonen para ma-review talaga nila kung lahat ba ng unprogrammed funds, lahat ng discretionary funds ay merong appropriate vouchers. Kasi kung wala nga pong appropriate vouchers and appropriate guidelines, that is unconstitutional. Okay? So yan po yung pinaka-technical side of things when we talk about unprogrammed appropriation. So sana po naintindihan niyo, medyo technical and boring tong part na to. But I still explain this para mas maintindihan nyo kung bakit highly questionable po talaga yung unprogrammed appropriations. Okay? So ngayon po, i-discuss naman natin ano ba talaga nangyari sa unprogrammed funds ni PBBM starting 2022 up to 2026.
Quick break lang mga Kasimor, gusto ko lang po magpasalamat because we have recently crossed 400,000 subscribers sa YouTube. So maraming salamat po sa mga nakasubscribe na. Thank you in advance sa mga magsasubscribe pa lang. At sa mga nanonood po ngayon, hopefully you can consider liking and subscribing this video. So tandaan po ninyo, pag sa YouTube kayo mag-subscribe, 100% free ang YouTube subscription. Okay, ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so para po mas maintindihan ninyo, ang ipapakita ko po sa inyo ngayon is yung presentation ni Professor Monsod regarding unprogrammed appropriations starting 2010 to 2026. So, una po, ang magandang i-take note ninyo dito ay tama naman po yung sinasabi usually ng mga nagde-defend ng unprogrammed appropriations na matagal na daw yung unprogrammed funds. Hindi naman yan nagsimula lang sa panahon ni PBBM. So, tama po yun kasi kung makikita po natin starting dito sa chart lang po 2010 yung pinakita ni Professor Monsod. Pero even the past presidents, panahon pa po nila Cory Aquino ay may unprogrammed appropriations na rin. Okay, so kung makita po nyo ang title ng presentation po, again, ni Professor Monsod, Unprogrammed Appropriations UA. So, in summary po, the point here is kinompare po niya kung magkano yung unprogrammed appropriations na nakalagay sa NEP from the approved amount paglabas na nung actual budget ng GAA. Okay, so kung makita po ninyo, ito pong nasa left na color, itong left tower po itawag natin, this is the programmed, unprogrammed funds. Okay, so ito yung nakalagay sa NEP na unprogrammed funds. So, ibig sabihin, galing po sa presidente yung listahan na yan ng unprogrammed funds. Itong nasa left side, ito. And then ito pong nasa right, this one po is the amount of unprogrammed funds once paglabas na nung General Appropriations Act. Okay, so yung difference po niyan ngayon ay hindi na po yung presidente yung nag-recommend nitong mga unprogrammed appropriations na to. Itong difference. Okay, so yung next po na kailangan nyo maintindihan dito is, di ba, yung pinakita ko po sa inyo kanina dun sa section 25 number 1, hindi pwede lampasan ng Congress yung recommendations ng presidente as to the budget for that year. So theoretically, kung ito lang yung nirecommend ng president, itong nasa left na unprogrammed funds, dapat ito rin or mas mababa once lumabas na yung GAA. So ito pong sobra, itong nasa right na tower, pwede po yan ma-argue ngayon na as unconstitutional kasi nga hindi pwede lumampas yung actual budget from the recommendations na binigay ng presidente. Okay? So ngayon, tingnan po natin at i-compare lang natin from 2010 to 2026. So 2010, dito po, lampas din, sobra din yung program appropriations from the recommendation. Pero after that po, kung titingnan ninyo from 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ay itong lahat ng years na to for the next 11 years, it's either pantay po or mas mataas yung recommendation na unprogrammed funds ng presidente. Okay? And then yung next po na nangyari pag 2022, sumobrang taas na po ngayon yung mga unprogrammed appropriations na hindi na po nirecommend ng presidente, which kung ako po ang tatanungin ninyo, can be argued as in violation nga of Section 25, Paragraph 1 ng Article 6 na pinakita ko po sa inyo. And then nung 2023, ganun din po, mataas pa rin po or sumobra pa rin yung actual unprogrammed funds from the recommended na unprogrammed funds ng president. And then 24, sobrang taas po ulit, hindi na po umabot sa kalahati yung naging unprogrammed funds from the recommended amount lang. And then 2025, mas tumaas pa po yung ratio, sobrang taas na po nung approved from the recommended. And then nung 2026, biglang naging masunurin na sila or naging mas mataas na ngayon yung recommended unprogrammed funds from the not recommended ng presidente. And then yung reason po kaya tingin ko itong sa 2026 biglang nasunod na yung constitution is because most likely po, di ba nagkaroon po ng mga cases na final na against the PBBM admin in relation to unprogrammed appropriations, which is ito nga po yan, yung case na to na final itong 4, and yung mga cases din po na final ng grupo nila Attorney Vic Rodriguez. In other words, this is most likely a reaction po because of the numerous cases filed against the Appropriations Act of the PBBM administration. But again, from 2022 to 2025 ay grabing taas po talaga yung hindi recommended na unprogrammed funds na napunta sa General Appropriations Act. Okay, so hopefully naintindihan po ninyo yan. Okay, so ngayon po, next naman tingnan natin yung presentation ni Dr. Benjamin Diokno, the DBM Secretary po during the time of FPRRD. So this one po is the amount of unprogrammed appropriations as percent of the total budget. So kung titingnan po natin,
Panahon po ni GMA 3.8, 3.8, 5.4, 9.3, 5.4, 7 something yung percent ng unprogrammed appropriations niya. And then panahon po ni Pinoy 4.1, 8.4, 5.9, 6.2, 4.7, and then 2.2. And then panahon po ni FPRRD yung unprogrammed appropriations percent of the total budget is 2%, 2%, 5.4, 5.3, 3.9, 5.0. And then panahon po ni PBBM biglang 15.3, 12. And then next po, ito hindi na mabasa unfortunately. But may mukha siyang may 5. Hindi ko sure kung 5 or 15. And then 2026 biglang naging 2 after yung mga cases na na-file na nga po. So, ang pinaka-point ko po dito, ang nangyari pong unprogrammed appropriations during the time of PBBM ay hindi po siya normal considering the data of the past administrations. Kung titingnan po natin yung highest lang nung panahon po ni GMA 9.3, panahon ni Pinoy nasa 8, and then panahon ni FPRRD nasa 5. Then biglang nag-shoot up po all the way to 15. Diba? So, yan po yung masasabi kong mga highly questionable na bagay-bagay kung bakit umabot sa ganito. 'Di ba? Kasi again, hindi po siya normal kasi hindi po umaabot ng double digits starting sa panahon ni PGMA 2001 hanggang 9 lang. Muntik na mag-double digits pero never po nangyari from 2001 up to 2022. 2022 onwards lang po biglang nag-break na yung double digit barrier at automatic 15 agad yung tinaas from 5 kay FPRRD all the way to biglang naging 15, nag-times 3. Okay? So, yan po yung maganda rin i-take note talaga natin dito. Kaya, kine-question talaga yung unprogrammed funds ni PBBM, the administration ni PBBM. And ang lagi po kasi nga sinasabi, lahat naman nga may unprogrammed appropriations from panahon pa nila President Cory Aquino. Pero despite it nga po na lahat sila meron, hindi po pare-parehas. Diba? Yung iba mukhang nasa reasonable percentages naman. But unfortunately po, I'm just being factual dito kasi this is actual data na pinresent sa Supreme Court. Sobrang taas na po ng unprogrammed appropriations in a span of 3 years po sa administration ni PBBM. Okay, so ngayon let's say po mag-grant yung certiorari dun sa 3 cases at sabihing unconstitutional talaga yung unprogrammed funds. Ano yung posibleng liability po ni President Bongbong Marcos and the other cabinet officials, executive officials na involved dito and yung mga members po ng Congress and Senate na involved din sa budget making process? Kung meron ba silang liability or kung posible ba silang makulong because of this? Okay? Okay, so unang-una po ang masasabi ko pala muna, because of this one, itong sobrang taas nga nung unprogrammed funds na hindi recommended, ibig sabihin po, mas mataas yung mga insertions or amendments na unprogrammed funds during the years 22, 23, 24, and 25. So again, madami pong insertions or amendments na nangyari in relation to unprogrammed funds starting the year 22 up to 25. Yan po yung maganda rin nating maintindihan talaga dito because of this very big gap po sa dalawang towers na to, itong left and right tower. Okay, and then next po ngayon, magkaka-liability ba talaga sila PBBM agad? So unang-una po si PBBM, we have to remember he is currently the sitting president. So absolute po yung presidential immunity niyan. So hindi pa po siya pwede mapanagot ngayon. And then yung next po na kailangan talaga natin maintindihan, yung case po kasi na to is a petition for certiorari. So yung purpose lang po ng certiorari is to determine kung meron bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan which will result to a certain matter to be declared as unconstitutional, which in this case, madedeclares unconstitutional yung mga unprogrammed appropriations. Pero as to criminal liability, hindi po yun automatic kasi yun nga po, ang layunin ng certiorari is to determine lang kung may grave abuse of discretion. Hindi po criminal liability yung pinaka-end goal talaga niyan. So kung gusto po talaga magkaroon ng criminal liability din yung mga involved dito, kung let's say nga po, madeclare talaga as unconstitutional, kailangan po mag-file ng separate criminal case. Tapos yung criminal case po na yun, sabihin na lang po natin for discussion purposes, plunder yung i-file, kailangan po ipakita at establish yung elements ng crime of plunder at kung ano yung level of participation ng mga respondents para magka-criminal liability. Because yun nga po, this one is only a petition for certiorari. Okay, so yan po ang kailangan natin tandaan because in cases po, step by step po kasi yan hindi porket ganito ay automatic may criminal liability kaagad. So this one po is a special civil action and wala pong criminal liability na nag-a-attach nga doon. And then yung last po na kailangan nyo lang din i-take note dito is kung let's say kahit na po sobrang
malaki nitong mga insertions or amendments, hindi po kasi automatic na may corruption talaga yun. Kasi usually yung corruption, nangyayari na yun sa implementation stage ng budget, which is dun sa base po sa mga Senate hearings na panood natin at yung mga investigations po na ginawa. Usually po nandun na yun sa DPWH, yung mga alleged lutuan ng bidding and yung pag-implement po ng mga alleged ghost or substandard mga flood control projects. Okay, so yan po, hopefully mas naintindihan po ninyo kasi one of the most common questions po in relation to mga cases na kina-cover ko, kasi karamihan po petition for certiorari yung dinidiscuss ko, is whether or not may criminal liability ba. So yan po yung sagot doon. Hindi po yun automatic because again, this is a special civil action. Ang purpose lang to determine kung may grave abuse of discretion. Ang criminal liability po, dapat criminal case na yung i-file doon. Kung gusto magkaroon ng kulong talaga involving yung mga taong papangalanan dun sa criminal case na yon. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Hopefully klaro po yan. If you like more legal videos and current events, like and subscribe lang po kayo sa channel ko. And kung nabitin po kayo, please consider watching po itong dalawang recommended videos na YouTube sa inyo. And until next time, see you all po. Bye-bye!